Micaela naman, please. Kahit kalahati lang anak, kainin mo. Pilit ni Mami sa akin sa lugaw. Umiling lang ako. Daddy side saka pinatayo si Mami sa kama ko. He went near me and took my hand. May gusto ka bang iba? He asked me. Umiling lang ako. Helga and Arvin side. Nakita ko pang napatiim ng bagang si Arvin. Ate, magsalita ka naman. Nag-aalala na kami sa'yo, sabi ni Helga. Tinitigan ko lang siya. It has been 2 days since the accident. Hindi pa ako pinapauwi dahil may fractures pa ako sa braso at konting mga sugat. And yes, magmula noong nalaman kong wala ng anak ko, hindi na ako nagsalita. Nanatili lang ako nakatingin sa dingding. Manhid, ang katotohanan na ako'y walang anak took its toll on me. Hindi ko rin maalala kung bakit ako nandito o kung saan ko nakuha ang mga pasang ito. Wala na akong maalala. Ayokong maalala kung paano nawalang bata sa sinapupunan ko. Bibili lang po ako ng maiinom. Paalam ni Arvin. Palabas na siya when he opened the door, naroon si Lance. May hawak siyang malaking basket ng mansanas at dalandan sa kaliwang braso niya. May hawak naman siyang isang bouquet ng white roses sa kabila. Lance, what are you doing here? Dad asked. Tumayo na itutakmang itutulak si Lance nang humarang si Mami. Umalis ka na kuya. Hindi pa siya handang makipag-usap kahit kanino sa ngayon. Mahinahong sabi ni Helga. Tumingin sila sa akin with eyes full of sadness. Pulang-pulang mga ito, hindi ko alam kung dahil ba sa kakulangan sa tulog o dahil ito sa pag-iyak. No, bakit naman siya iiyak on the first place? I have to talk to her, sir. Sabi niya na parang doon nakadepende ang buhay niya. I saw the eagerness and desperation. Kung ibang tao sigurong kausap niya malamang. Tinulak at sinuntok na niya ito para lamang makapasok. After everything that happened, ngayon mo lang siya naisip kausapin. Will that small talk of yours change anything now, Lance? Arvin glared at him at galit na tingnan ng asawa ko. Hinila na niya si Lance palabas. Sumunod si Dad and closed the door behind him. Stay away from my daughter, Lance. Stay away. Banta ni Daddy sa akin bago ito pumasok sa loob. Lance POV. I threw all the pasalubong I am bringing saka umupo sa tapat ng kwarto ni Micaela. I love you, mahal kita Lance. Lance, ano oras ka uuwi? I always be here for you. Kahit minsan ba, kahit sandali lang, minahal mo ba ako higit pa sa pagiging kaibigan? I am pregnant. I pulled on my hair. I want to shout because of the frustration. Gusto ko saktan ng sarili ko dahil sa galit, sa panghihinayang, sa pagkawala ng taong mahal ko. Oo, mahal ko. I am in love with my wife. Pero pagkatapos na nangyari ngayon, hindi ko alam kung makakaya ba niya akong patawarin. I am such a jerk, a fool, an asshole, at galit ako sa sarili ko. Naiinis ako sa sarili ko dahil naniwala ako sa mga sinabi ni Sarah. Naiinis ako sa sarili ko dahil hinayaan kong ubusin ako ng selos. Naiinis ako sa sarili ko dahil ako lang ang dahilan kung bakit nasasaktan si Micaela ngayon. At nandidiri ako sa sarili ko dahil hindi ko siya niligtas at ang anak namin. Napangiwi ako nang maalalang nangyaring aksidente. Look! Look, Lance! Pinagtatanggol niya pa si Arvin! Sarah shouted. I clenched my jaw and mentally killed my brother. Hinayaan ko lang saktan ni Sarah si Micaela. She deserved it. Pagkatapos niya akong lukuhin at gaguhin, dapat lang para sa kanya na masaktan. Pero sa bawat sampal, sa bawat pagsabunot sa kanya ni Sarah, ako lang din na nasasaktan. And I hated Micaela for turning me like this. She made me fall for her at ngayong ulog na ako sa kanya ko bibitawan para kay Arvin. Tumalikod na ako at papasok na sana sa kotse when I saw Sarah trying to kick Micaela's stomach. Naalarma ako dahil nga buntis siya. Baka may mangyaring masama sa dinadala niya. Lumabas na ako ng kotse at pinigilan si Sarah. I pulled her para mailayo na siya kay Micaela at hindi na niya ito masaktan at ganun na lang ang pagkabigla ko when a raging car hit Micaela. Hindi ako nakagalaw sa kanatatayuan ko at ganun na lang ang pangangatal na nararamdaman ko when I look at her and she's already bleeding. Micaela, bulong ko. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Gusto ko siyang lapitan. Lalo pat sobrang sakit ang nararamdaman niya pero hindi ko magawa. It was as if my feet were glued in the ground. No, Arvin, wag mo kong gagalawin. Baka kapag gumalaw ako, malalaglag yung baby.
Her voice was shaking. Nilapitan ko siya para buhatin pero tinulak niya ako. Nanigas ako when I saw the anger on her eyes. And I know that anger is for me. I stepped back na makita kong pinasok na ni Arvin sa sasakyan si Micaela. Kaagad ako pumunta sa kotse ko at sinundan siya. Pumasok rin si Sarah sa kotse ko pero hindi ko siya pinansin. Nakarating kami sa St. Luke's at agad na pinasok si Micaela sa ER. "Tangin na ka!" sigaw ni Arvin. Hindi pa man ako nakakalapit sa tapat ng ER, inundayan na niya ako ng suntok sa mukha. Tinanggap ko lang. I even took his punches at hindi ako lumalaban. "Arvin, enough!" Sarah covered for me. Tumayo na ako and Arvin just look at her. Tapos sa akin, tapos kay Sarah ulit. "Ang kapal ng mukha mo, Sarah. Masaya ka na ba? All the hard work has paid its purpose. Sa'yo na si Lance. Isaksak mo na siya sa baga mo." Arvin said, "Anong hard work? Anong purpose?" "Pero hindi kita hayaang maging masaya while Micaela is miserable. Dapat quits. Kung miserable siya, dapat miserable ka din." Arvin gripped Sarah's arm sa kapabali itong hinila. "Tell him," asik ni Arvin habang nakatingin na masama kay Sarah. She is on the other hand, is already shaking with fear. "Arvin, please, maawa ka," she pleaded. Tumawa na mapaklang kapatid ko. "Awa? Naisip mo bang maawa sa kakambal mo nung ginawa mo silang sirain ni Lance?" I was alerted with what I heard. Tiningnan ko si Sarah. She is turning pale every second na tinitingnan ko siya. "Anong sirain, Sarah?" tanong ko. Mahina at malamig ang boses ko. Bahagya ako napipigil sa aking galit at sumusumpa ako sa mabuting Panginoon na kung makarinig ako ng isang bagay na kakilakilabot, tsak napipigain kong leeg ni Sarah hanggang sa mabulunan siya, hanggang sa mamatay. Sabihin mo kung sino talagang babae dun sa litratong pinakita mo kay Lance, Sarah. Sabihin mo ikaw ang kasama ko nung araw na yun. And Micaela doesn't have anything to do with those pictures." Arvin shouted. Lumapit ako kay Sarah and dragged her. Idinin ko siya sa pader and held her neck. She was almost choking. "Lance, baby!" "Don't baby me. Hayop ka. Ikaw yun. You set her up. Nagsuot ka ng parehong damit sa kanya. Nagpanggap ka na ikaw siya." Nagngingit-ngit ang ngipin ko at lalong diniin ang kuko ko sa kanya. I can almost feel her blood flowing on her neck. Nasasaktan ako, Lance," she said. Diniin ko siya lalo kaya siya napahiyaw. "Masasaktan ka talaga sa akin kapag hindi ka umamin," I shouted. Nangingitim na siya and Arvin pulled me para mabitawan siya. Napaluhod si Sarah sa harapan namin as she gasped for air. "Oo, ako yun. Ako ang babaeng nasa litrato," pag-amin niya. Tumayo na siya, tinitigan ako. Lumapit ako sa kanya at sinuntok ang pader. Malapit sa ulo niya. Nalaki naman ang mata niya sa ginawa ko. "Bakit ka ganyan makaasta, Lance? Bakit nagagalit ka sa akin? You were first mine to begin with. Nauna ko bago si Micaela. Una mo kong minahal." At yun ang pinakamalaki kong pagsisisi. Nagsisisi akong minahal kita. Pinagsisisihan ko lahat ng bagay na may kinalaman sa'yo. Ayoko sa'yo. I hate you so much kaya kitang patayin ngayon din. Sigaw ko pabalik. Mga agaw siya. Una si Lolo at si Dad. Pagkatapos ngayon ikaw? Pati ikaw? Kinuha niya sa akin. May humila kay Sarah sa harapan ko't sinampal. Napalingon ako and I saw Micaela's parents standing at kinagulat ko pa ng sinampal ng daddy nila si Sarah. Wala akong anak na katulad mo, Sarah. At oras na may mangyari sa kapatid mo, pasensyahan tayo pero itatakwil kita. Pero sa ngayon, utang na loob, umalis ka muna sa harapan ko dahil baka hindi ko makontrol ang sarili ko at hindi lang sampal ang abutin mo sa akin. Her dad threatened her. Tumawa lang si Sarah at lulugulugong tumayo. Why is it always have to be her dad? Bakit laging si Micaela ang magaling? Why is it always have to be her dad? Bakit laging si Micaela ang magaling? Si Micaela ang matalino? Si Micaela ang mabait? Hindi ba pwedeng for once? Si Sarah muna? Hindi ba pwedeng ako muna? She asked. Napatuwid ako ng tayo na maintindihan ko kung ano ang pinaguhugutan ni Sarah sa galit sa kapatid. Inggit at selos, yun ang nagtulak sa kanya para sirain kaming dalawa. Humarap siya sa akin and smiled bitterly. Mahal mo pa rin ako, hindi ba, Lance? Paus na niyang tanong. Namulsa ako sa kasya tinitigan, mata sa mata. Si Micaela ang mahal ko, mula noon hanggang ngayon. Siya lang, I said. She laughed bitterly pero nang nagtaas na siya ng paningin, hilam ng mukha niya sa luha.
So I guess it wouldn't hurt to say this. But 6 years ago, si Mikael ang nagligtas sa'yo nung nalunod ka sa Puerto Princesa, Lance. Hindi ako, she said. Natigilan naman ako sa sinabi niya. That was the moment na na-inlove ako kay Sarah dahil iniligtas niya ako noong akala ko mamamatay na ako. Pero hindi siya yun. It was Mikaela. Natawa na lang din ako dahil sa kagaguhan ko. Ang gago ko. Tuluyan na umalis si Sarah and we were left there, waiting for the ER to open. Dumating na rin ang mga magulang ko. Si Mami lang ang kumakausap sa akin dahil kahit ang sarili kong ama ay galit sa akin. Arvin, Helga and Mikaela's parents were all giving me staggered looks pero wala akong pakialam. Huminga ko ng malalim at tumingin sa dad ni Mikaela. Mahal ko pong anak niyo at alam kong wala ring magagawang kahit na anong sabihin ko. But I am asking you, sir, to give me another chance on your daughter. Pangako hindi ko na siya sasaktan. I promise. Just another chance. I'm going to make things right. I pleaded. Halos manikluhod na ako sa harapan niya nang tumayo ito at hinilang kwelyo ko. How? Sa tingin mo hayaan ko pang masaktan ulit ang anak ko ng dahil sa'yo, Lance? Sa tingin mo ganun ako katanga? Mahal mo siya pero nagawa mo siyang saktan ng ganito. Putang inang pagmamahal yan! Sigaw na niya. Pulang-pulang mukha niya. Helga held his hands at hinila ito. Tingnan naman ako ng kapatid ko. Remember what ate told you bago siya umalis sa bahay niyo, kuya? My sister asked me. Tiningnan ko siya. Sana hindi niyo pinagsisihan to. Lalo ka na, kuya. Di ba yun yung sinabi ni ate? Napalunok ako sa sinabi ng kapatid ko. The door on the ER open at nilabas na si Mikaela. Dinala kaagad siya sa recovery room. Agad akong sumunod. Nang makarating kami sa kwarto ni Mikaela, naroon na si Arvin at kausap na nitong doktor na umasikaso sa asawa ko. I understand, Mr. Bentacourt, the doctor said. Tumigil sila sa pag-uusap when started entering. The doctor acknowledged us. She smiled sadly at nalambot ako sa klase ng ngiting yun na binigay niya. How's my daughter? Mami Sarah asked her. Nahigit kong hininga ko sa antisipasyon ng sasabihin nito. Your daughter is fine, Sarah. Just a minor fracture on her left arm and some cuts and bruises. Aside from that, no further injuries were done, she said. Napahinga naman ako ng maluwag but the doctor shook her head kaya napalis ang ngiti ko. But the baby didn't make it. The impact of the car caused your daughter's miscarriage. Napaupo ako sa narinig ko. The baby. Our child. It's dad. Hindi ko na alam kung anong nangyari pagkatapos noon. Lumabas ako ng kwarto ni Mikaela at dumiretso sa kotse ko. I hate myself now. I hate that I didn't listen to any of her explanations. Nagagalit ako dahil hindi ako naniwala sa kanya noong sinabi niya hindi totoong mga nasa litrato. Nagagalit ako na hindi ko siya nilapitan noong nagdidilig siya ng mga bulaklak ng mami niya at nilapitan siya ni Arvin. Nagagalit ako sa sarili ko noong umalis na lang ako nang niyakap siya ni Arvin. Nagagalit ako dahil hindi ako naniwala na nakundala niya dahil nagpadala ako sa selos nung makita ko silang dalawa ni Arvin na sabay nalumbas sa klinik ng OB-GYN. At nagagalit ako sa sarili ko dahil hindi ko malang naiparamdam sa kanya na mahal ko siya. My face was drenched in tears. Hindi ko malang napansin na umiiyak na pala ako. Napatitig ako sa kawalan na marinig kong sinabi ni Helga kanina. Tama si Helga. Nagsisisi na ako. Nagsisisi ako sa lahat ng pinalagpas ko. Nagsisisi ako sa mga sinayang ko. And now it is gone. At hindi ko alam kung paano ito babalik. Lance, umuwi ka na muna anak. Get some rest. Mom told me. Tumayo na ako mula sa pagkakahiga sa mga hilera ng upuan sa tapat ng kwarto ni Mikaela. Mom sighed upon seeing my situation pero hindi na siya nagsalita pa. Is she awake? Tanong ko, tumango lang si Mami. Sumilip ako sa loob at nakita kong hanggang ngayon ay tulala pa rin siya. Agad akong tumalikod because I can't stand seeing her in that situation. Idagdag pang ako ang dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Bumalik ako sa pagkakaupo sa stools doon. She doesn't deserve this, ma. She doesn't deserve this pain. Sabi ko sa ina ko. Sinandal kong ulo ko sa pader at pumikit ng mariin. I don't want to cry in front of my mother. Everybody makes mistakes, Lance. Kung hindi tayo magkakamali, hindi tayo matututo. She said, ginagap niyang kamay ko and tap my shoulder. Will she be able to forgive me? Nabasag ang boses ko sa sinabi ko. Ang bakla mang pakinggan pero natatakot akong baka hindi na ako magawang patawarin ng asawa ko. And if that happens, it would kill me. Mikaela is my life and without her, I am nothing.
Lance, do you have any idea how much love Micaela has for you? Nilingon ko si Mami saka umiling. She smiled saka nagsimulang magkwento. When you turned 18, Matias and your dad had an agreement na ipakakasal ka kay Micaela. When you turned 25, they both agreed to it dahil sa matalik naman kayo magkaibigan noon. And Micaela knows about the agreement, pero na-in-love ka sa kakambal niya and you proposed to her. Pinipigilan ka sana ng daddy mo na gawin yun but Micaela talked to him and to her dad. Alam mo ba kung anong pinakiusap niya? I shook my head. My mother smiled thoughtfully. Akala namin makikiusap siya na pigilan ka sa pagpapakasal kay Sarah. Hindi lingid sa amin na mahal ka ni Micaela and we expect her to beg us to stop you. Pero ibang ginawa niya, she kneeled in front of her parents and asked na para sabihin hayaang magpakasalan mo si Sarah. Sinakripisyo niyang sarili niyang kaligayahan para sa iyo, Lance. Handa siyang gawin ang lahat para sa iyo. Kahit kapalit pa nun niyang masaktan siya, that is how much she loves you, anak. Yumuko ako because I felt my tears falling. Natawa na lang ako ng mapait sa kinuwento ni Mami. Pero sinaktan ko siya, hindi na niya ako mamahalin ulit, ma. I know that now. Pero masakit pa rin kapag sinabi mong malakas ang katotohanan na yun. Ma, my mom shook her head. Hindi madaling magpatawad, Lance. Trust me. Pero kung mahal na mahal mo talagang isang tao, mapapatawad mo siya. Bigyan mo lang ng oras ang asawa mo. Hindi biro ang sakit ng pinagdadaanan niya sa ngayon. Anak ang nawala sa inyo, ang magagawa mo na lang is to wait for her to heal and show her na nagsisisi ka na. Show her that you love her, Lance. Huwag mo nang itagong tunay mong nararamdaman para sa kanya. Don't make the same mistakes that you did, okay? She kissed my hair and stood up. Huminga ko ng malalim and stood up. Umuwi muna ako sa bahay at nagbihis. Pagkatapos ay agad akong bumalik sa ospital. When I arrived, nakaawa ang pintuan ng kwarto niya. I took a peek inside at wala siya sa kama niya. Everybody else in her room is sleeping at malamang walang nakakaalam na umalis siya. I immediately ran para hanapin siya. Nagtanong-tanong ako sa mga tao pero hindi nila siya nakita. Napasabunot ako sa buko because of frustration. Micaela's not stable right now. Baka anong gawin niya sa sarili niya? Isip, Lance, mag-isip ka. Saan pumupunta si Micaela kapag may problema siya? I have to think quickly. Stars, lumalabas si Micaela para makita mga bituin sa tuwing may problema siya. Agad ako pumunta sa rooftop at nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng building. Shit, tatalon siya. Tumakbo ako papunta sa kanya. Micaela, stop! Hinila ko siya at bumagsak siya sa mga bisig ko. Kaagad ko siyang nilay sa gilid ng rooftop at dinala sa gitna. Put me down! Let me die! Put me down! Galit na galit niyang sigaw. Pinagkakalmot niya ako at pinagsasampal pero hindi ako umiwas. Tinanggap ko lang ang lahat ng pananakit na ginagawa niya. Kung ang pananakit sa akin ay makakabawa sa sakit niya, then be it. Kung gusto niyang huminto ako sa paghinga, gagawin ko. Hayaan mo na ako mamatay! Parang naupo siya na paupo sa harap ko. Lumuhod rin ako and hug her tight. Patuloy siya sa pag-iyak sa balikat ko. Bawat luha at hikbing ginagawa niya, napapaluha ako. Umiiyak na rin ako tinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. So sorry, papatawarin mo ko, Micaela. I cried on her arms. Naramdaman kong pag-iling niya sa braso ko. Kinagat kong labi ko at mas lalong umiyak. Kinamumuhian ako ngayon ng babaeng mahal ko ng buong puso. Patay ng anak ko, Lance. Tell me, how can I forgive you kung dahil sa'yo namatay siya? Tell me how? How? How can I forgive you? How can I forget all of this? Sabihin mo, paano? Sigaw niya. She slapped me again and again. Wala akong ginawang masama, Lance. Minahal lang kita. Minahal kita ng higit pa sa sarili ko pero bakit ganun? Bakit ang hirap mong mahalin? Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. I shook my head at yumuko. Wala kang kasalanan. It's my fault. I told her. Rinig na rin ko mga hikbi niya at hindi ko na napigilang yakapin siya. Nagtagal kami sa ganung posisyon. Why do you hate me so much? Ganun ba talaga kalaking galit mo sa akin na pati sarili nating anak? Nagawa mong patayin? She asked me. Napatanga naman ako sa tanong niya. I reached her pero tinampal niyang kamay ko. Micaela, I'm sorry, hindi ako si Sarah. Sorry, hindi ako ang kakambal ko. Sorry dahil hindi ako katulad ng mga babae mo. Hindi ako maganda, hindi ako sexy. Hindi ako bagay sa isang benta court na katulad mo. Umiiyak na niyang sinabi. I went to her and cupped her chin. No, God, no, Micaela. Huwag kang ganyan mag-isip. Please, honey, I told her.
All my life, I only wish na magmahal at mahalin pabalik. I wanted to be a wife and start a family. I only wanted you. Ikaw lang, but now, after everything, I realized that hindi natin pwedeng ipilit ang isang bagay hindi pwede. You don't love me. Ako lang naman ang mapilit eh. Marahan niyang pinunasan ng luha sa kanyang mukha at tumingin sa mga bituin. Shit, Micaela. Shit, Micaela. You're wrong. Mahal kita. Mahal na mahal kita. At alam kong ako ang dahilan kung bakit ka nasasaktan ngayon. And I am truly sorry, Micaela. I'm sorry. I pleaded. Tumingin na siya sa akin. Nasaktan ako. Lalo na makita kong mga larawan niya ni Arvin. Micaela, natakot ako. Kasi mahal na kita. Natakot ako na baka iwan mo rin ako katulad ni Sarah. At kapag ginawa mo yun, ikaw mamatay ko. That is why I decided to shoo you away. Ako ang dapat ang mangiiwan. Ako dapat ang tatalikod, hindi ikaw. I look at her at nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Nakikinig siya sa bawat salitang sinasabi ko pero walang tigil ang pagpatak ng luha niya. Pumikit ako. Mahal kita, Micaela. Higit pa sa pagiging kaibigan. You're my other half. You're my life. Please, I'm begging you. We'll work this out. Together, you and me. Just don't give up on us. Huwag mo kong iwan. I kissed her hands and cried on it. Hinila ni Micaela ang kamay niya, tiningnan ako. Paano ko susuko, Lance? Paano ko susuko kung ikaw ang unang bumitaw? Ikaw ang unang bumitaw, Lance, hindi ako. Tumayo na siya saka naglakad palayo. Before she could go away, tiningnan niya ako and smiled faintly. I'm done loving you, Lance Bentecourt. I'm done. And she went away, leaving me shattered under the moonlight. Umuwi ako sa bahay nang wala sa sarili ko. Umupo ako sa kwarto namin at nakatingin sa kawalan. Tapos na, sumuko na si Micaela. Tapos na, wala nang mapupuntahan ngayon. Ito nang wakas, Lance. Napatingin ako sa pinto at nakita ko si Micaela doon. Ngumiti ako, tumakbo siya papunta sa akin at tinalikan ako. Hinawakan ko ang mukha niya at wala na siya. Naghahalusunit na ako. Mag-isa lang ako ngayon, ramdam kong bigat na nawala sa akin dahil sa katangahan ko. Nawalan ako ng asawa, anak, pamilya. Nawala ang lahat ng bagay na makakapagpasaya sa akin at ngayon. At pagkatapos ng gabing ito, alam kong hindi na ako magiging katulad ng dati. Never the same without Micaela by my side. Kuya, gising! Narin kong sigaw sa akin sabay buhos ng malamig na tubig sa mukha ko. Napatalo naman ako and I saw my sister standing habang may hawak-hawak na isang pitsyal na nagyayelong tubig. Helga, anong... Mamaya ka na magalit, kuya. Get dressed, bilis! Ate Micaela is missing, she said saka ko tinulak sa banyo. I froze on my spot at nabangga pa si Helga sa likuran ko. Ano sinabi mo? Takot na takot kong tanong. Ramdam kong pagbuhos ng dugo ko at ang panginig ng tuhod ko. Nagbaba ng tingin si Helga. Wala si Ate Micaela nung nagising si tita. Hinanap namin siya and always saw was a letter saying that she will be away for long at hindi niya alam kung kailan siya makakabalik. Now move and let's look for her, my sister shouted. Nagmamadali ako nagbihis at tumiretso na sa paghahanap sa kanya. We went to every place that she could possibly go. Pumunta na rin kami sa Naiya and I saw her father na palabas. Hinarangan niya ako. Sir, let me through. Pakiusap ko, his dad shook his head. Not now. Pababalikin natin siya when the right time comes. He tapped my shoulder at nilagpasan na niya ako. Do you know where she is? Pagbabaka sakali ko. Umiling si Daddy. Tumalikod na ako at papasok na sana sa loob and he called for me. Lance, hayaan mo na muna si Micaela. Give her time, iho. But her dad cut me off and smiled sadly. Bigyan mo siya ng oras bilang kapalit ng pagkakataong hinihingi mo sa akin. At once na bumalik siya, tutulungan kita. Basta ipangako mo sa akin hindi mo nasasaktan ng anak ko, Lance. This is your last chance. Don't blow it, understood? Tumango ako, hinila na ako ni Helga at bumalik na kami sa bahay. Micaela's POV. Your child is alive, Micaela? Napaharap ako kay Arvin sa sinabi niya. Even Pat and Eliza stop on their tracks. Gulat ako na patingin sa kanya. Ano? I talked to the doctor. Nakiusap ako sa kanyang ilihim na niligtas ng anak mo because Sarah and Lance are there. Bako ko anong gawin nila kapag nalaman nilang ligtas ang bata. I'm sorry if Hindi ko na pinatapos si Arvin. I immediately ran to him and hugged him. Umiyak ako nang umiyak sa balikat niya and hugged me tighter. Arvin Bentecourt, you're a smart man. Pat said pero maiyak-iyak na rin siya sa nalaman.
Eliza smiled at me. Now, Micaela, go to California and move on, okay? He said to me, sa kanya pinunasan ng luha ko. Tumango ako, I have to go. May road trip ako sa Canada. He waved his drumsticks at me. I waved back pero humarap ulit siya sa akin. Forgive and forget, Mika. Forgive and forget. Sigaw niya bago tuluyang umalis. Pat wrapped his arms around me. Hinila na nila akong dalawa papunta sa plane namin. I smiled as I touched my tummy. My baby, he is alive. Thank God. Nakatitig ako sa mga ulap habang nasa ere kami. Tama si Arvin, pagbalik ko. Kapag gumaling ng mga sugat, makakaharap ko na ulit si Lance at mapapatawad siya. Lance POV. 7 years later, that woman will cause my death. Asal ko sabi kay Argus, my best friend. Habang pinupunit ang magazine kung saan cover si Micaela. Shit dude, your wife is freaking hot. Ow! Sigaw nito nang binato ko siya ng ruler. Kinuha ko magazine na hawak niya at nilagay sa paper shredder. I hate it. Bakit kailangan niya mag-post na nakatapla sa isang international magazine ha? Buisit. Lance, likod lang naman ni Ate Micaela yung nakita dyan. Ang arte mo, Helga commented. Pinalisikan ko naman siya ng mata pero hindi siya natakot. Ikaw, isa ka pa. Alam mo palang nasa California siya pero hindi mo man lang sinabi. I almost shouted. Tawa naman ng tawa si Argus sa isang gilid. Helga just look at me. Nagtanong ka ba? She snapped. Tumawa naman si Argus. I gritted my teeth. Oh Brad, I love you so much. Tawa ng tawa si Argus. Helga blushed bago sinipa si Argus. Lumabas na siya ng opisina ko and I saw Argus staring at her. Stop staring at my sister's legs, Argus. I told him. Ngumisi lang siya bago lumapit sa akin. Anong plano mo niyan? Pustahan tayo, marami na lalaking nakaaligid kay Micaela. Especially she is now a supermodel. He said, umiti ako and drank my Jack Daniels. Susundan mo siya sa California? Ang daldal pa niya. Umiling ako. I read in the internet that Micaela is dating a certain Dwight McGuire. Lance, alam mo ba yung tungkol doon? Nilingon ko si Argus and narrow my eyes. Of course, alam ko lahat ng tungkol kay Micaela this past 7 years. Wala akong pinalampas, I calmly said pero sa loob-loob ko ay nangingit-ngit na ako sa galit dahil sa lalaking nangangalang Dwight na yon. How dare him to touch what is mine? I think my wife has been playing for too long now. Oras na para bawiin siya. Sabi ko kay Argus habang nilalaro kong wedding ring ko. Kikidnapin mo siya? He asked again. Tumawa ako. No, I'm going to take her back. The Bentacourt way. Sabi ko tinitigan ng buong metro sa ilalim ng paa ko. 7 taon, Micaela. Patay ako sa nakalipas na 7 taon at hindi ko na kaya pang magtiis ng isa pang araw na wala ka sa tabi ko. Magkamatayan na pero ibabalik kita. Even if I have to drag you, yelling and kicking from California, gagawin ko. You have to go back to where you truly belong. Here, you belong here in my arms, and this time, no one will go between the two of us. Come hell or high water sa akin ka. Mine, just mine. No more running now. Mrs. Micaela Bentacourt. And that concludes everything. End of flashback.